Hello mga idol, welcome back sa aking channel. Magandang araw sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Salamat sa inyong patuloy na suporta at sa pagbisita ulit sa aking channel. Matapos ang mabilis at nakapangangilabot na labanan ay tuluyan ng naihaon sa kahoy na pantalan ang nanginginig at basang-basang lalaki. Dahan-dahang lumapit ang ating bida at inabot ang kanyang kamay bago kalmadong tinanong ang biktima kung maayos lang ba ang kalagayan nito. Habang balot pa rin ng matinding takot at panginginig ng buong katawan ay pautal-utal na sinubukan ng lalaki na magpasalamat sa kanyang tagapagligtas, ngunit hindi pa man niya tuluyang natatapos ang kanyang sasabihin ay bigla na lamang siyang napasigaw sa matinding gulat nang hindi sinasadyang mapadikit siya sa walang malay at dagwang katawan ng hangal na nakabulagta lamang sa kanyang tabi. Sa sobrang gulat at takot ay mabilis na gumapang papalayo ang lalaki mula sa katawan ng hangal habang patuloy na isinisigaw ang kanyang taos-pusong pasasalamat. Kalmado lamang na pinagmasdan ni Heoil ang pag-alis ng biktima habang marahang tinatapik ang kanyang dalang lalagyan ng alak, at sa kanyang isipan ay batid niyang natural lamang na matakot ang lalaki sa mga mararahas na nasaksihan nito. Subalit habang tahimik na nakatayo si Heoil sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan at nakatingin sa ating bida ay isang mas malalim na pagsusuri ang nabuo sa kanyang isipan, napagtanto niya na hindi isang padalos-dalos na desisyon ang ginawang pagsugod ng ating bida, dahil malinaw na tumpak muna nitong tinansya ang sariling kakayahan laban sa antas ng napatumbang kalaban bago pa man ito tuluyang gumawa ng marahas na hakbang. Habang tahimik na nagmamasid mula sa kanyang kinatatayuan ay patuloy na tumatakbo sa isipan ni Heoil ang mga nakapanlulumong kakayahan na ipinamalas ng ating bida. Napansin niyang ang tindig nito sa paghawak ng espada ay napakakalma at walang kahit anong bahid ng pag-aalinlangan sa bawat galaw. Binalikan niya sa kanyang alaala kung paano mabilis na naiwasan ng ating bida ang paglusob ng hangal at kung paano nito walang kahirap-hirap na pinabagsak ang kalaban. Para kay Heoil ay malinaw na ang ganoong mataas na antas ng karanasan sa pakikipaglaban ay hindi akma para sa isang simpleng baguhan, kasabay ng malamig at kalmadong pagbabalik ng ating bida ng kanyang espada sa mismong lalagyan nito ay lihim na napabuntong hininga na lamang si Heoil habang napagtatantong napakarami pala niyang kailangang iulat sa kanilang mga pinuno tungkol sa misyong iyon. Pagkatapos ng kanilang naging insidente sa daungan ay agad na nagtungo ang ating bida at si Heoil sa kanilang susunod na destinasyon upang simulan ang investigasyon. Narating nila ang isang gusali na may nakasabit na tanda ng Begang Sect, kung saan isang gwardiya ang nakatayo sa labas habang hawak ang kanyang sandata. Nang mapansin ng gwardiya ang pagdating ng mga estranghero sa kanyang harapan ay bigla siyang nagulat at agad na nagtanong kung sino ang mga ito. Bakas ang pagkabigla at pagdududa sa mukha ng gwardiya habang sinusubukang kilalanin ang mga taong bigla na lamang sumulpot sa kanilang pintuan. Sa halip na magbigay ng anumang sagot sa nagtatanong na gwardiya ay isang mabilis at nakapangangilabot na pagkilos ang naging tugon ng ating bida. Walang pag-aalinlangang hinugot niya ang kanyang espada kasabay ng pagpapakawala ng isang nakakabulag na asul na kidlat na agad bumasag sa katahimikan ng paligid. Sa susunod na sandali ay walang awang hiniwa ng kanyang sandata ang katawan ng hangal dahilan upang marahas na sumambulat ang sariwang dugo nito sa hangin. Matapos ang napakabilis at matagumpay na atake ay kalmadong bumwelo ang ating bida habang nakatalikod sa kanyang pinabagsak na kalaban, at sa bawat kislap ng enerhiyang patuloy na gumagapang sa kanyang espada ay ramdam na ang kanyang nakakakilabot na intensyon na durugan ang sinumang susubok na hamarang sa kanyang daraanan. Samantala sa loob ng mismong gusali ng Begang Sect ay walang kaalam-alam ang mga miyembro nito sa madugong kaguluhang nagsisimula na sa kanilang pintuan. Sa halip na maghanda ay makikita ang mga hangal na nagpapakasaya sa isang malawak na silid habang umiinom at nagpapakaligaya kasama ang ilang mga kababaihan. Isang hangal ang buong yabang na nagkwento tungkol sa isang tao na hindi nakapagbayad ng buwis dahilan upang lumobo ang interes nito ng 3 beses kaysa sa orihinal na utang. Kasunod nito ay isang malakas na tawa ang pinakawala ng isa pang hangal habang nagyayabang na dahil umano sa mga taong iyon ay nakakakain sila ng masarap at nagagawa nila ang anumang naisin nila. Idinugtong pa ng walang awang hangal na kapag tuluyan na nilang naibigay ang mga bihag nilang karaniwang tao sa isang nagngangalang matandang sangho ay paniguradong mas lalo pa silang yayaman. Ngunit hindi pa man natatapos ang mayabang na tawanan ng mga hangal ay isang malakas na puwersa ang biglang yumanig sa buong gusali, marahas na nawasak ang makapal na pintuan kasabay ng paglipad ng mga kahoy at makapal na usok sa paligid, at sa tindi ng pagsabog na iyon ay walang kalaban-laban na tumilapon papalayo ang dalawang hangal na bakas ang matinding takot at gulat sa kanilang mga mukha.
Mula sa nasirang pasukan ay dahan-daang humakbang papasok ang ating bida habang balot ang buong katawan ng isang nakapangangilabot na asul na aura. Mahigpit siyang nakahawak sa kanyang espada at walang kahit anong emosyon na mababakas sa ilalim ng kanyang sombrero nang malamig siyang magsalita. Seryoso niyang isinambat na kaya pala nagpapakabusog ang mga ito ay dahil sa walang awa nilang pagsipsip sa dugo ng mga karaniwang tao, at sa nakakakilabot na presensyang iyon ay alam na ng mga kalaban na tapos na ang kanilang maliligayang araw. Dahil sa matinding gulat sa biglaang pagkasira ng kanilang pinto ay agad na napatayo ang isa sa mga hangal sa loob ng silid at pasiga na nagtanong kung sino ba talaga ang mapangahas na estrangherong iyon, ngunit bago pa man siya tuluyang makalapit ay bigla siyang napatigil nang mapansin ang pamilyar na kasuotan at malapad na sombrero ng kanyang kaharap. Sa kabilang banda ay kalmado lamang na inihanda ng ating bida ang kanyang matalim na espada habang isang nakakakilabot at malamig na tingin ang ibinigay niya mula sa ilalim ng kanyang sombrero. Nang tuluyang makilala ang sagisag na nakaberde sa manggas ng ating bida ay mabilis na napalitan ng matinding takot ang galit ng hangal kasabay ng malakas nitong pagsigaw na ang kanilang kaharap ay isang miyembro ng Changqian Society. Nang mapansin ng mga hangal na nag-iisa lamang ang kanilang kaharap ay mabilis na bumalik ang kanilang yabang at lakas ng loob na lumaban, malakas na sumigaw ang isa sa kanila na umatake silang lahat ng sabay-sabay upang samantalahin ang pagkakataon. Ngunit sa halip na makaramdam ng takot ay kalmado lamang na inikot ng ating bida ang kanyang espada bago mahigpit na hinawakan ang puluhan nito. Kasunod ng isang mabilis na pagwasiwas ay buong lakas niyang itinusok ang kanyang sandata sa mismong sahig. Sa isang iglap ay isang nakapangangilabot na pagsabog ng asul na kidlat ang marahas na kumalat sa buong paligid na yumanig sa buong gusali at tuluyang dumurog sa kumpiyansa ng mga sumusugod na kalaban. Kasabay ng pagtusok ng kanyang espada sa sahig ay ang mabilis na paggapang ng matatalim at mapanirang asul na kidlat sa bawat sulok ng silid. Wala nang nagawa ang mga sumugod na hangal kundi saluhin ang marahas na puwersa ng enerhiyang walang awang tumama at yumanig sa kanilang mga katawan. Sa tindi ng boltahe ay sapilitan silang napabitaw sa kanilang mga sandata habang umaalingaw ang kanilang malalakas na sigaw ng sakit at matinding paghihirap. Sa isang iglap ay sunod-sunod silang tumilapon at walang kalaban-laban na bumagsak sa lapag, na malinaw na nagpapatunay na kahit pagsamasamahin pa nila ang kanilang bilang ay hinding-hindi ito sisipat upang pantayan ang nakakagimbal na lakas ng ating bida. Habang kalmadong nakatayo ang ating bida sa gitna ng nawasak na lapag na napapalibutan ng mga walang malay na kalaban ay isang panibagong banta ang biglang sumulpot mula sa itaas. Isang desperadong hangal ang mabilis na tumalon mula sa itaas ng bubungan upang magsagawa ng isang patraidor na pananambang. Walang pag-aalinlangang ipinukol ng kalaban ang sunod-sunod na matatalim na patalim na mabilis na humiwas sa hangin at direktang patungo sa likuran ng ating bida, ngunit sa halip na magpakita ng gulat o gumaripas ng iwas ay nanatili lamang na nakatayo ang ating bida sa kanyang pwesto na tila ba wala siyang pakialam, at sa sandaling iyon ay ramdam na hindi kailanman uubra sa kanya ang ganoong klaseng duwag na pag-atake. Isang maliit at mapanuksong ngisi ang dahan-daang sumilay sa mukha ng ating bida habang pinakikiramdaman ang paparating na panganib mula sa kanyang likuran. Sa halip na mataranta ay malamig at kalmado niyang pinuna na masyadong palpak at halata ang kanilang ginagawang pag-atake. Kasabay ng linyang iyon ay napakabilis siyang umikot at walang kahirap-hirap na iwinasiwas ang kanyang espada upang salagin ang lahat ng nagliliparang patalim. Sa bawat kumpas ng kanyang sandata ay perpekto niyang napalihis ang mga patraidor na atake na tila ba isang simpleng laro lamang ito para sa kanya. Pagkatapos ng napakabilis na depensang iyon ay kalmado at matikas na nanatili sa kanyang pwesto ang ating bida, habang ang dalawang hangal na nagtangkang manambang sa kanya ay tuluyan ng nawala ng balanse at walang kalaban-laban na bumagsak patungo sa lupa. Dahil sa pang-iinsulto at hindi natitinag na presensya ng ating bida ay tuluyan ng sumabog sa matinding galit ang tatlo pang hangal. Malakas silang sumigaw sa inis at tinawag siyang isang mayabang bago walang pag-aalinlangang sumugod ng sabay-sabay. Mabilis nilang inihanda ang kanilang mga matatalim na espada at buong lakas na lumusab patungo sa ating bida upang isagawa ang isang desperadong atake. Ngunit sa kabila ng marahas at sabay-sabay na paglusob ng mga kalaban ay nanatili pa ring tahimik at nakatayo ang ating bida sa kanyang pwesto, at halatang wala siyang balak na umatras habang kalmadong hinihintay ang paglapit ng mga ito. Bago pa man tuluyang tumama ang sabay-sabay na atake ng mga hangal ay isang mabilis na anino ang biglang dumaan sa kanilang paningin dahilan upang matigilan sila sa matinding gulat. Sa halip na salubungin ang talam ng kanilang mga espada ay napakabilis na tumalon ang ating bida patungo sa itaas upang walang kahirap-hirap na lagpasan ang kanilang marahas na paglusob.
kasabay ng malakas na pagbaon ng mga sandata ng mga kalaban sa sahig ay ang kalmadong paglutang ng ating bida sa ere habang matikas na hawak ang kanyang sandata, at doon ay malinaw na napagtanto ng tatlo na napakalaki ng agwat ng kanilang kakayahan kumpara sa taong gusto nilang tapusin. Sa halip na umiwas papalayo ay buong husay na lumapag ang mga paa ng ating bida sa mismong ibabaw ng mga nag-cross na espada ng mga kalaban. Bago pa man makabawi ang mga ito ay mabilis siyang umikot sa ere kasabay ng pagpapakawala ng isang marahas at madilim na enerhiyang walang awang humiwas sa kanilang pormasayon, isang malakas at nakakakilabot na sigaw ang agad na umalangaw sa paligid habang kalmadong bumaba ang ating bida sa lapag, tuluyan ng nawalan. Nang laban ang isa sa mga hangal na napaluhod na lamang habang isinisigaw ang matinding sakit ng kanyang naputol na braso, at sa ibaba nito ay ang mismong kamay niya na mahigpit pa ring nakatagan sa nahulog na espada. Matapos ang serye ng mga nakakakilabot na atake ay kalmado na lamang na nakatayo ang ating bida sa gitna ng nawasak at bitik-bitik na lapag, sa kanyang paligid ay nakabulagta ang mga duguan at walang malay na katawan ng mga hangal, habang ang ilang natitirang tauhan na nakasaksi sa pangyayari ay pautol-utol siyang tinawag na isang halimaw sa tindi ng kanilang panginginig. Sa kalagitnaan ng namumuong takot ay isang malakas na sigaw ang biglang umalangaw na mahigpit na nag-uutos sa lahat ng mga kalaban na umatras. Kasunod nito ay matikas na humakbang pasulong ang sect leader na si Sangho habang halatang nanggigigil sa inis sa sinapit ng kanyang mga tauhan, mahigpit niyang hinawakan ang puluhan ng kanyang sandata bago mayabang na nagdeklara na siya mismo bilang pinuno ng sekta ang haharap at tatapos sa mapangahas na baguhang samire ng kanilang lugar, at sa kanyang paglabas ay unti-unti nang nabubuo ang tensyon para sa isang mas mabigat na laban. Samantala habang kinukuha ng ating bida ang buong atensyon ng sect leader at ng mga kalaban sa labas ay isang tahimik ngunit madugong paglusob naman ang nagaganap sa mismong kailaliman ng gusali. Sa loob ng madilim na kulungan na tanging apoy lamang ng sulo ang nagbibigay liwanag ay sunod-sunod at walang kahirap-hirap na pinatumba ni Heoil ang mga naiwang bantay na hangal. Sa isang mabilis at walang pag-aalinlangang kumpas ng kanyang espada ay tuluyan niyang tinapos ang isa pang kalaban dahilan upang umalangaw ang sigaw nito kasabay ng pagtalsak ng sariwang dugo sa paligid, mabigat na bumagsak sa lapag ang walang malay na hangal, at mula sa likod ng mga kahoy na rehas ay tahimik na nakamasid ang mga nakakulong na karaniwang tao habang unti-unting nabubuo ang pag-asa sa kanilang mga mata nang makita ang taong dumating upang sila ay iligtas. Habang nakatingin sa mga nanginginig na bihag sa loob ng selda ay hindi napigilan ni Heoil na bahagyang matawa, pabiro siyang napabuntong hininga sa kanyang isipan habang naiisip kung paano siya binigyan ng mabigat na trabaho ng kanyang nakababatang kasama sa misyong ito. Sa mga sandaling iyon ay bumalik sa kanyang alaala ang naging takbo ng kanilang pag-uusap bago pa man sila tuluyang sumugod sa pugad ng kalaban. Kalmadong binanggit noon ng ating bida ang nalalaman nito tungkol sa pambihirang husay ni Heoil sa pagtugaygay, na agad namang tinugon ng huli ng may pagpapakumbaba na maliit na kakayahan lamang iyon. Doon na inilatag ng ating bida ang kabuuan ng kanyang plano na siya ang mismong kukuha ng buong atensyon ng mga kalaban sa labas upang malayang mahanap at mailigtas ni Heoil ang mga nakakulong na karaniwang tao, kahit na bakas ang matinding pag-aalala ni Heoil noon dahil sa posibleng panganib na kakaharapin ng ating bida kung susugod itong mag-isa, ay naging malinaw na sa kanya sa kasalukuyan kung bakit sinadya ng kanyang kasama na gumawa ng isang malaki at madugong eskandalo sa mismong harapan ng sekta. Habang iniisip ang mga nangyari ay bumalik sa alaala ni Heoil ang seryosong sinabi ng ating bida bago pa man sila maghiwalay ng landas, malinaw sa kanyang isipan ang determinadong mukha nito nang mariing ipaalala sa kanya na ang kaligtasan ng mga karaniwang tao ang kanilang pinakapangunahing prioridad sa misyong iyon. Sa patuloy na pagninilay-nilay ni Heoil ay inamin niya sa kanyang sarili na noong una ay mayroon siyang kaunting pag-aalinlangan at pag-aalala tungkol sa kakayahan ng kanyang kasama, dahil sa usap-usapan na nakapasok lamang ang ating bida sa kanilang samahan ng walang anumang pagsusulit. At tanging rekomendasyon lamang mula kay Hallmaster Liceha ang naging batayan ay nagduda siya kung dumaan ba talaga ito sa tamang pagsusuri. Ngunit habang dahan-dahang humahakbang si Heoil sa loob ng madilim na kulungan at kalmadong nilalagpasan ang nakabulagtang katawan ng hangal na kanyang pinatumba ay tuluyan ng nagbago ang kanyang pananaw, napagtanto niya na hindi lamang taglay ng ating bida ang nakakapanindig balahib na kakayahan sa pakikipaglaban kundi pati na rin ang isang pambihira at kahanga-hangang pagkatao na handang unahin ang kapakanan ng mga inosente. Matapos tuluyang mapatamba ang mga bantay ay kalmadong humarap si Heoil sa mga nanginginig na bihag sa loob ng selda,
Binigyan niya ang mga ito ng isang nakakapanatag na ngiti sabay sabing nandyan na ang Changcheon Society kaya wala na silang dapat ipag-alala pa. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang sombrero at panatag na inaya ang mga bihag na lumabas upang makalanghap na ng sariwang hangin at tuluyan ng makalaya sa madilim na lugar na iyon. Samantala habang nagaganap ang tahimik na pagliligtas sa kailaliman ng gusali ay patuloy na umalangaw-ngaw ang matatalim na salpukan ng mga espada mula sa labas ng sekta, at sa susunod na sandali ay makikita ang matinding takot at pandidiri na bumalot sa mukha ng dalawang hangal na nakasaksi sa mismong labanan. Halos hindi makapaniwala ang mga ito habang nanginginig na binabanggit ang kanilang sect leader na si Sangho, na malinaw na nagpapahiwatig na may isang nakakagimbal na kinahinatnan ang ipinagmamalaki nilang pinuno sa kamay ng ating bida. Ang dahilan ng matinding gulat ng mga nakamasid na hangal ay ang hindi kapani-paniwalang eksenang nagaganap sa mismong harapan nila. Walang humpay at sunod-sunod na inulan ng malalakas na hampas ng espada ng ating bida si Sangho. Sa bawat mabilis at mabigat na atake ay unti-unting naitutulak paatras ang sect leader na walang magawa kundi ibuhos ang buong lakas nito para lamang makadepensa. Habang mabilis na pinagpapawisan at nagngangalit ang mga ngipin sa tindi ng pressure ay isang malaking katanungan ang tumakbo sa isipan ni Sangho. Halos hindi niya maproseso kung paano nagkaroon ng ganoon kalakas na sword shi ang taong hinamak-hamak lang nila kanina. Sa bawat pagwasiwas ng espada na sumasalubong sa kanya ay ramdam niya ang isang nakakapanindig balahib na aura mula sa kanyang kaharap. Para kay Sangho ay tila ba hindi isang ordinaryong tao ang kanyang nilalabanan kundi isang nakakakilabot na demonyo na naglaan ng napakahabang dekada para lamang magsanay sa paggamit ng espada, at sa mga sandaling iyon ay malinaw na niyang napagtanto na hindi niya kailanman mapapantayin ang halimaw na bumulabog sa kanyang sekta. Dahil sa patuloy na pagka-corner at kawalan ng pag-asa ay tuluyan ng gumamit ng maruming taktika si Sangho, habang pinagpapawisan at pilit na umiiwas sa mga sunod-sunod na atake ay pasiga siyang nagbanta na sigurado siyang ginagawa ito ng ating bida para iligtas ang mga karaniwang tao, kaya kung hindi ito susuko ng maayos ay walang awan niyang papatayin ang bawat isa sa mga bihag. Ngunit sa halip na kakitaan ng takot o pag-aalala ay isang malamig at mapanuksong ngisi lamang ang dahan-daang sumilay sa mukha ng ating bida. Kalmado siyang nakatayo habang nakababaw ang kanyang espada at direktang sinabi na talagang hindi man lang lumihis si Sangho sa kanyang mga inaasahang mangyayari. Upang tuluyang durugan ang huling barahan ng kalaban ay kumpiyansa niyang ipinaalam na paniguradong wala na ni isang bihag ang natitira sa loob ng sekta sa mga sandaling iyon. Idinugtong pa ng ating bida ang isang seryosong tanong kung bakit ba inakala ni Sangho na nag-iisa lamang siyang sumugod doon. At sa paglalahad ng katotohanan iyon ay mabilis na napaatras ang sect leader habang unti-unting nilalamon ng matinding kaba ang buong pagkatao nito. Nang ibabaw ang matinding takot sa mukha ni Sangho nang tuluyan niyang mapagtanto na wala na siyang anumang alas na natitira upang isalba ang kanyang buhay. Sa halip na lumaban ay pautal-utal siyang nagmakaawa at desperadong pinatitigil ang ating bida habang tinatawag pa itong batang bayani upang pakinggan sana ang kanyang mga sasabihin. Ngunit para sa ating bida ay huli na ang lahat para sa anumang paliwanag o kasinungalingan. Walang pag-aalinlangang mabilis na tumalon sa ere ang ating bida at bumulusok pababa patungo sa kalaban dala ang isang nakakapanindig balahib na bilis at puwersa. Sa sumunod na sandali ay isang marahas at walang awang paghiwa ng espada ang direktang bumaon sa katawan ni Sangho dahilan upang tumalsik ang makapal na dugo sa hangin habang tuluyang nawasak at yumanig ang lapag sa tindi ng nakakagimbal na atake ng ating bida. Sa kabila ng marahas na pagbagsak ng atake kanina ay isang hindi inaasahang presensya ang biglang gumapang sa mismong likuran ng ating bida. Panandali ang nanindig ang kanyang balahibo nang mapagtanto niyang nagawa ni Sangho na makalusot at makapwesto sa kanyang likod sa kabila ng matinding pinsala nito. Sa pag-aakalang nakuha na niya ang perpektong pagkakataon upang bumawi ay buong galit na sumigaw ang sect leader kasabay ng pagpapakawala ng isang dambuhala at mapanirang atake na mabilis na bumulusok pababa. Bahagyang nanlaki ang mga mata ng ating bida sa ilalim ng kanyang sombrero habang nagtataka kung kailan pa nakagalaw ng ganoon kabilas ang kanyang kalaban, ngunit ang sandaling pagkagulat na iyon ay mabilis na napalitan ng isang kalmadong pagniwi na tila ba naiinis pa sa naging desperadong galaw ni Sangho. Sa gitna ng paparating na panganib ay malamig na nagnilay ang ating bida na ang pagrik matapos tuluyang makuha ang buwelo ng espada ay palaging huli na, at malinaw sa kanyang matalim na tingin na handa na siyang ibigay ang pinal na hatol para sa kalaban. Sa halip na salagin ang paparating na atake gamit ang kanyang sandata ay kalmadong binitawan ng ating bida ang puluhan ng kanyang espada,
Bago pa man tuluyang makalapit ang desperadong kalaban ay mabilis siyang umikot at buong lakas na pinakawalan ang kanyang Thunderclap Palm Technique. Sa isang iglap ay isang nag-umapa na asul na enerhiya ang bumalot sa kanyang buong katawan at walang pag-aalinlangang ibinaon niya ang kanyang palad sa mismong dibdib ni Sangho. Ang matinding puwersa ng atake ay agad na nagdulot ng isang nakakabinging pagsabog ng asul at gintong enerhiya na marahas na yumanig sa buong paligid at tuluyang nagwasak sa huling pag-asa ng sect leader.